Dadalhin na namin itong aking mga naitanim na mga halaman dito sa apartment para maitanim doon sa bahay. Sa sobrang tagal nga ng paghihintay na matapos ang process na ginagawa para makuha namin ang bahay, ay nako, tingnan nyo naman itong aking mga halaman at sobrang ang tataas na. Yung iba na nasa seedling pot pa ay hindi na din tumubo. Paiba-iba din kasi ang panahon dito ngayon sa Germany. Hapon na nga din kami pumunta dito sa bahay ngayong araw dahil galing pa sa trabaho itong aking asawa. Umuwi pa kasi kami sa apartment at doon pa rin kami natutulog. Dito na din pala ako magluluto ng rice ngayon para sa aming hapunan dahil naubusan pala ako ng rice doon sa apartment at dinala ko lahat dito sa bahay. Pero nakapagluto naman ako ng ulam earlier doon sa apartment at dinala ko nga dito. Mabuti na nga din na dito ako magluluto ngayon para magamit ko din itong cooking stove namin dito time to time. Tuwang-tuwa nga din ako sa gas stove namin dito sa bahay dahil touchscreen na pala ito, di ba, napaka-modern. At ito naman ang ginagawa ni asawa habang ako ay nagluluto. Inumpisahan na niyang buuhin itong para sa garden. Ito yung taniman namin ng mga gulay. Pwede naman sana na i-direct na lang sa lupa, pero sabi kasi niya mas maganda daw itong parang high-rise garden, pero hindi naman high-rise dahil isang wood lang naman ang ilalagay, pero at least meron itong four corners na kahoy. Dito lang din pala namin ito ginawa sa garage dahil napakadami pa ng mga damo doon sa aming garden. At ito naman yung palaging ginagawa ni Ethan kapag nandito kami sa bahay. Busy yan siya sa pagdidilig ng mga bulaklak gamit itong kanyang maliit na watering can at dinidiligan niya yung mga halaman. At dahil hapon na kami pumunta dito sa bahay, didiligan ko na din itong mga roses na napakadami dito sa harap ng garage. Nakakatuwa din talaga dahil nung nabili namin itong bahay ay sobrang dami na din ng mga pananim dito. Hindi lang mga prutas, napakadami ding mga bulaklak at ang gaganda pa nito. Kailangan lang talaga na trabahuin katulad na lang ng sa loob ng bahay na kailangan ng renovation, and I'm sure may igaganda pa talaga itong aming bahay. Iba din talaga yung saya kapag nagkakaroon ka ng sariling bahay. Matagal din kaming naninirahan sa apartment dito sa Germany at itong aking asawa nga, sa buong buhay nito ay sa apartment sila naninirahan, and kitang-kita ko kung gaano kasaya yung aking asawa. Talagang hindi mahinto-hinto sa trabaho kahit napapagod na siya. Hindi nga lang ako ang super blessed dito sa aking asawa, pati na din si Ethan, napakaswerte niya sa napakabait niyang papa. At sa aming mag-asawa, nagtutulungan talaga kami at yan naman talaga ang dapat. Pumunta din pala ako dito sa aming garden na napakahaba pa ng mga damo para mamitas ng cherry. Ito talaga yung isa sa paborito kong spot dito sa aming bahay. Tuwang-tuwa talaga ako sa mga prutas dito. Napakatamis pa nitong cherry. Dito naman namin ilalagay yung aming garden soon and nasa likod lang ito ng garage. Sa kabilang banda din nito ng aming kapitbahay ay meron din silang malaking garden kaya dito na lang din namin nilagay yung sa amin. Namumroblema nga lang kami dahil sa haba nitong mga damo kaya ikakat muna namin yan. At hindi ko na talaga mapigilan na pitasin itong iba pang mga cherry na mapupula na dahil sobrang sarap nito at sobrang tamis at gustong-gusto din ito ni Ethan. Itong si Ethan ay gustong-gusto niya nga din na kumakain ng mga prutas. Kaya naman ang plano kung magtatanim pa ako ng iba pang mga prutas na maha-harvest dito sa aming garden at malaki naman itong aming garden. Kaya soon, madami talaga akong itatanim pa dito ng mga prutas na maha-harvest ni anak soon. Laking pasasalamat ko talaga na marami na din mga prutas na nakatanim dito sa aming garden. At dahil hindi pa nga dumating yung aming lawn mower na in-order online, kaya ayan, pinagtsatsagaan muna ni asawa na gamitin itong grass cutter. At konting pasilip pala dito sa aming garden, ayan, sobrang laki talaga nito at sobrang mahahaba na din ang mga grass dito. Kaya kailangan na talaga namin itong linisin at I'm sure maa-appreciate mo talaga kung gaano ito kaganda at kung gaano ito kalaki kapag nalinis na ito lahat. Ngayon pa lang feeling ko, ang dami ko din talagang pwedeng maitanim dito sa garden. Hindi lang mga prutas, kundi mga gulay na din. At ayan, stop muna kami sa pagtatrabaho at kakain muna kami dahil naluto na yung sinaing ko na rice. Gutom na din talaga kami at si Ethan nga hindi na din makapaghintay. Pagkatapos nga namin kumain, ayan na naman si Ethan, naglalaro na naman siya sa garden. Tuwang-tuwa talaga si anak kapag nandito kami sa bahay, lalo na siguro kapag nalinis na itong aming garden. Minsan nga naninibago din ako dahil nasanay nga kami na nasa loob lang kami ng apartment at sa loob lang ng kwarto naglalaro itong si Ethan. At ngayon, sobrang lawak na talaga ng pwede niyang malaruan. Alas 7 na nga ito ng gabi at bago kami uuwi sa apartment ay gagawa muna kami ng isa pang raised garden. Mabuti na lang at mahaba ang daytime dito sa Germany kapag summer. Kaya kahit gabi na, nandito pa rin kami sa labas nagtatrabaho. Excited na talaga ako na matapos itong aming garden para maitanim ko na yung aking mga gulay. Excited na din ako kung ano yung itsura ng garden na magagawa namin at kung ano yung mga itatanim namin doon. At ito na nga yung mga gulay na naghihintay itanim sa garden. Ilalagay ko muna ito dito sa gilid habang hindi pa natapos yung ginagawa namin na
na garden. At tingnan nyo naman yung iba kong snack piece dito. Ay nako, namulaklak na sila. Sobrang liit pa nga nitong puno, kaya itatapon ko muna yung bulaklak niyan para tutubo pa itong kanyang puno. It means talaga na kailangan ko na talaga itong itanim sa garden. At ayan, sobrang ganda nga din ng sunset ngayon. Alas 8 na yan ng gabi, kaya uuwi na kami sa apartment. Yan lang muna for today's video. Thank you so much for watching. Bye!